Good day mga ka-Fixit! Kailan nga ba dapat magbawas o mag-downshift sa ating transmission kapag tayo ay nagbabagal o pumipreno? Yan ang ibabahagi ko sa iyo ngayon in this episode of Fixit Dennis, fixing the way we drive. Okay mga ka-Fixit, so palabas tayo ngayon dito sa grocery store na ito. Katatapos ko lamang mag-grocery. Okay? So kung mapapansin mo mga ka-Fixit dito sa ating front camera, medyo paakyat itong kalsada na ito. So lalabas lamang ako dito, no? At gagawa na tayo ng ating video o tutungo na tayo sa ating video proper mga ka-Fixit. Kailan nga ba at paano magda-downshift, no? Kapag tayo ay pumipreno o nagbabagal or slowing down mga ka-Fixit. So gagawin natin yan in this actual driving scenario. So stay tuned lang. Okay? So tapak na ako sa aking brake pedal, disengage ko na yung ating handbrake, clutch all the way down, first gear. Isignal ako ng pakaliwa. So medyo malayo pa yung tricycle, pero dahil medyo malapit na yung van, abante na tayo. Okay, at tayo ay liliko dito sa kanan. So sisignal na ako ng kanan. Yan. Kailangan natin huminto dahil may ano doon. Yung neutral ko muna brake pedal. So gagawin natin yung uphill start. Nasa uphill tayo. Push all the way down, first gear, uphill start. Kakanan ako dito. Paunahin ko lang yung motor. Ayan. Yan mga ka-Fixit. Okay. So doon nga pala sa mga nagre-request ng video na yun, paano daw yung kapag ganun uphill start tapos may paliko. Ayun, ginawa ko na. I-replay mo na lang yung video na yun mga ka-Fixit, no? Importante lang sa mga ganung pagkakataon, presence of mind. Syempre, stay calm. Syempre, kailangan ano ka na, no? Marunong ka na ng clutch control, yung mga pedals natin. And yung proper procedure kung paano natin ilalagay sa biting point yung ating clutch while adding gas para sa mga ganung klase ng uphill start. Kung meron akong ginawang video tungkol dyan at maglalagay ako ng link ng video na yun sa upper right portion ng video na to at sa description below para mapanood mo. Okay? So upshift muna tayo, yeah, second gear. So tatandaan mo lamang mga ka-Fixit na kapag ka nagda-downshift tayo, no, meron kaukulang o tamang speed tayong sinusunod, no, para mag-downshift. So ibig sabihin, bawat speed kasi, bawat gear sa ating transmission, merong kaukulang speed yan na nararapat para sa kanya. So every time na magda-downshift tayo, kailangan natin i-consider yung speed na kasalukuyang tinatakbo ng ating sasakyan kung angkop para doon sa gear na i-engage natin sa ating transmission. Kasi kung hindi po, halimbawa, masyadong mabilis yung speed ng iyong sasakyan, let's say around 60 kilometers per hour, and downshift mo yan to first gear, magkakaproblema yung transmission mo ka-Fixit. And magkakaroon ka na excessive engine braking experience. Ibig sabihin, i-limit ng engine yung RPM level mo sa sobrang babang RPM level and drastically mapapaganon ka, no? Magkakaroon ka ng excessive engine braking and maaaring magka-problema yung transmission ng iyong sasakyan. So yan ang iiwasan mo mga ka-Fixit. Dapat i-consider mo yung tamang vehicle speed para sa gear na iyong i-engage. Okay mga ka-Fixit? So para malaman mo yung tamang speed para sa bawat gear na iyong i-engage mga ka-Fixit, just for example lang, when in normal driving situation, alamin mo yung speed na in a normal driving situation. This works on most cars nga pala. So yung first gear natin could cater around 20 kilometers per hour, pero pwede mo isagad dyan around 30 kilometers per hour, no? Kaya yung second gear mo naman could cater around 40 kilometers per hour in a normal driving situation, pero pwede mo yung isagad hanggang 50, no? Yung third gear mo naman, kaya yan hanggang 60 kilometers per hour, pwede mo isagad hanggang 70. Yung fourth gear mo, up to 80 kilometers per hour, pwede mo isagad hanggang 90. And then yung yung fifth gear, up to 100 kilometers per hour, then pwede mo isagad up to 110, 120. Pero in a normal driving situation, palagi mo tatandaan na mag-shift ka doon sa 3,000 RPM para yung speed ng iyong sasakyan ay ma-maintain mo around 20 for the first gear, 40 for the second gear, 60 for the third gear, 80 for the fourth gear, and 100 for the fifth gear.
Meron na akong ginawang video tungkol dyan at ilalagay ko yung link ng video na yun sa upper right portion ng video na to sa description below para panood mo. Okay mga ka-fixit? And sabi ko nga sa'yo, yung shifting pattern na yon para sa upshift, magagamit mo rin yan para sa downshifting. Nasa first gear tayo ngayon and magsishift ako to second gear. Ayan. So overtaken ko lang mo itong jeep na to. Second gear. Shift ako to third gear. Nasa third gear tayo ngayon. Ipepreno ako dahil pumreno yung nasa harapan. And dahil sobrang bagal na ng takbo natin, below 20 km per hour, ang isi-shift ko ay first gear. Okay? So ang ginawa natin ay block gear change. So from third gear, nag-shift ako diretso sa first gear dahil ang takbo ng ating sasakyan is below 20 km per hour. Actually, kung titignan mo yung ating speedometer, nasa 10 km per hour na lamang yung takbo ng ating sasakyan at that moment. Kaya shift ako to first gear. Okay? So shift ulit ako to second gear and then third gear. Yan, pepreno ako dahil pumireno yung nasa harapan. And shift ko, ibabalik ko sa first gear. Ayan, dahil below 10 km per hour na lamang yung takbo ng ating sasakyan. Okay? Which is kapag ka-shift ko sa first gear, hindi tayo makakaranas ng engine braking, excessive engine braking dahil angkop na angkop para sa first gear yung speed na yon, yung kasalukuyang speed na tinatakbo ng ating sasakyan. Okay? Pwede ko rin namang i-shift yon to second gear, kaya lang dahil sobrang baba na ng speed ng ating sasakyan, pag arangkada ko at second gear, medyo kailangan niya ng konting boil, medyo hirap yung makina. No? Okay mga ka-fixit? So gagawin natin yan ngayon, subukan natin yan. So nasa second gear ako ngayon. Okay? I'll create distance lang sa sasakyan na nasa unahan para makapag-shift tayo to third gear. Medyo bumagalan ko lang ng konti. Ayan mga ka-fixit. So papuelo lang ako. Third gear. Ayan. So magbabagal ulit ako ngayon. Isipin natin pumreno yung nasa harapan. Ayan, mabagal ako up to 10 km per hour. Then nalalagay ko sa second gear. Kaya napansin ninyo, hindi ganon kabilis na nakaarangkada yung ating sasakyan at second gear, no? Dahil magsisimula siya at the speed of 10 km per hour, no? Which is yung speed na yun is para sa first gear, no? Kaya nahihirapan bumuelo yung second gear at that speed. Kaya nahihirapan bumuelo yung second gear at that speed, mga ka-fixit. Okay? Kailangan natin magpagas. Magpapagas lamang ako ka-fixit kasi napansin ko nag-blink na yung ating sasakyan, yung ating gasoline icon. Okay, pasok tayo dito. Ay, grabe, 82 na. At napasobra ako. Iniisip ko kasi doon ako pupulso sa kabila, pero naalala ko yung ating tangke nga pala, yung bukasan ng ating tangke ay nandito sa left side, no? Pagas lamang ako dahil mahirap nang maubusan ng gas sa kalagitnaan ng biyahe. So parisibo tayo mga kabikset kasi tinatali ko yung lahat ng gastusin natin sa isang araw, no? Nakalista lahat yan para na monitor natin, no, yung gastusin natin. Pre, click mo. Click. Okay. Okay mga ka-fixit, bigyan ko lang kayo ng tip. Kapag nagpapagas kayo, silipin niyo yung gasoline boy or gasoline girl. Kapag sinasara na yung takip ng iyong tangke, dapat makakarinig kayo ng clicking sound. At least 2 or 3 clicking sounds. Ibig sabihin, nahigpitan ng maigi or nailagay ng maayos yung takip ng inyong tangke. Okay? So, sa scenario na yun, hindi ako nakarinig ng clicking sound, kaya pinaulit ko kay gasoline boy, no? And nagawa naman niya ng maayos. So, thumbs up. Okay? So, importante yun mga ka-fixit. Thank you. Okay, so lalabas na tayo dito sa gasoline station. So dapat nakasignal tayo ng maayos. Wala pa parating, sa kabila wala rin. So let's go. Ayan, may buhay na tayo mga ka-fixit, oh. Second gear, 3,000 RPM, third gear. So mag-slow down ako, kailangan ko pumreno tayo magkasalubong. Third gear pa rin kasi yung speed natin around 30 km per hour. So may buwelo pa rin yung ating makina. So
30,000 RPM, 4th gear. Yan, so pepreno ako kasi may sasakyan na sa harapan. So ina-downshift ko to, ayan, 30 kilometers per hour, downshift ko to second gear. Ayan, kita nyo? Second gear could handle that speed around 30 kilometers per hour, kaya sa second gear ko nilagay. Okay mga ka-fixit? Kaya wala tayong naramdaman na any excessive engine braking, no, at that particular moment, kasi ang off yung speed, kasalukuyang speed na tinatakbo ng sasakyan dun sa gear na ating in-engage. So below 10 kilometers per hour, o kaya nilagay ko sa first gear yung ating sasakyan, ating transmission. Okay? So importante na ngayon na nag-aaral ka pa lamang, pakiramdaman mo yung ugong na iyong makina, pakiramdaman mo yung tunog niyan, at dapat aware ka sa kasalukuyang speed na tinatakbo ng iyong sasakyan. Okay? Para kahit hindi ka na tumingin sa speedometer or sa dashboard or sa tachometer ng iyong sasakyan, malalaman mo kung anong gear dapat yung i-engage mo, no, kapag ka nagda-downshift ka. Ako, dahil matagal na akong driver and experienced driver na ako, kahit hindi na ako tumingin sa speedometer, nalalaman ko sa speed ng aking sasakyan kung ano yung particular speed na tinatakbo nito. Kaya alam ko na agad kung saang gear ko ilalagay sa ating transmission yung ating sasakyan kapag tayo ay nagda-downshift, no? Actually mga ka-fixit, by experience, no, as time goes by, habang ikaw ay natututong magmaneho and you gain more experience, magiging automatic reflex action yan and muscle movement ng iyong katawan, kasi automatically makakalculate yan ng iyong utak, no? And sasabihin na rin yung iyong katawan, mape-perform mo yan in one fluid motion without even thinking about it. So kailangan lang focus, stay calm, and syempre manood ka ng ating channel, Fix It Dennis, no? Fixing the way we drive, para matutunan mo lahat yan and may apply mo sa iyong actual driving experience mga ka-fixit. Importante yan. Signal lamang ako, ayun, nagbigay si Kuya. Salamat po. Kita mo naman mga ka-fixit, basta kapag ka ganon, huminto ka, nakasignal ka ng maayos, meron at merong magbibigay sa'yo. Okay? So I would like to end this video by saying, palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay.